Lalain, kumusta yung sitwasyon dyan ngayon? Sarado pa rin sa mga motorista ang kahabaan itong Carlos P. Garcia Highway dito sa Buhangin, Davao City, kung saan nangyayari itong standoff sa pagitan ng mga pulis at miyembro ng Team of Jesus Christ o KOJC group na pinamumunuan ni Apollo Kibuloy. Hanggang ngayong Lunes ng umaga, nakaharang pa rin ang mga sasakyan, heavy equipment at fire trucks. May inilagay ring mga upuan at stage ang mga rallyista ngayong araw. Kapansin-pansin na mas kakaunti ang bilang ng mga nakabantay sa barikada kumpara noong linggo ng gabi nang magsimula ang rally bandang alas 7 ng gabi. Nilagyan nila ng harang ang tapat ng JMC College para hindi makapasok ang mga pulis. Naka-standby na rin sa paligid ang mga Civil Disturbance Management Team ng Police Regional Office Davao. Samantala, nagbanta naman kanina ang pulisya sa mga rallyista na i-disperse o sa palitan silang bubuwagin kung hindi pa sila aalis sa kalsada. Git ng pulisya, iligal ang ginawang pagharang ng mga rallyista at nagdudulot lamang ng abala sa publiko. Sinabi rin ng PNP na may 6 silang tauhan na nasugatan matapos umanong sakta ng mga rallyista mula sa panig ng KOJC. Binatikos rin nila ang marahas na aksyon umano ng KOJC members at iginiit na hindi prayer rally ang ginagawa ng mga ito, kundi nagsusunog ng gulong sa gitna ng kalsada. Ang panig naman ng KOJC, iginiit na hindi sila aalis hanggat hindi rin aalis ang mga pulis sa loob ng kanilang compound. 3 araw na ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at KOJC mula na mangyari ang raid sa compound noong madaling araw ng Sabado. Ayon kay Pier 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, natukoy na nila ang posibleng kinaroroonan umano ni Kibuloy sa compound dahil sa ginagamit nilang underground radar. Sinasabing nasa underground bunker si Kibuloy, ngunit hinahanap pa nila ang entrance nito. Samantala, nagpaalala naman ang Commission on Human Rights sa mga pulis na pairalin ang maximum tolerance at yakin ang kaligtasan ng lahat, lalo na ang mga bata. Nananawagan rin ang CHR sa KOJC members na respetuhin ang law enforcers at iwasan ng anumang karahasan sa gitna ng aktibidad. Hindi pa tiyak kung hanggang kailan ang rally ng KOJC, lalo na ngayong meron silang permit para magsagawa ng pagkilos sa tapat ng kanilang compound. Patuloy pa rin ang pagdating ng mga pulis para magbantay sa lugar at ongoing pa rin ngayon dito ang programa at prayer rally ng KOJC sa kabila ng mainit na panahon. Yan muna ating latest mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalain Moreno.